Approve yan sa DZMM. Approve yan! Alright, balik na ho tayo sa ating programang Approve Yan. At ito yung lagi kong gustong segment dito sa ating programa. Yung nagpi-feature tayo ng mga inspiring, mga success story na talagang magagaling ang diskarte. Kahit na sa hamon ng buhay ay talaga namang they continue to inspire us. Dito sa studio, mga kasama natin, nag-guest na namin siya via Zoom 4 years ago. Ngayon, nagbabalik siya dito at alamin natin ang latest sa kanya dahil isa ho siyang 56 years old na ho pero TNVS driver pero nagpapatuloy ho sa pag-aaral, political science student ho siya. Walang iba kundi si Benji Esteliore. Benji, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Approve Yan. Good morning. Morning, Lakasan mo yung boses mo, ilapit mo yung microphone. Ayan, okay, para marinig ka ng mga televiewers natin. Okay, Benji, so kamusta ka na? So for now, you still continue? Nagda-drive ka pa rin? Yes sir, good morning. Unang-una po, magandang umaga po sa lahat ng nanonood po sa inyo. Okay. Sa programa, sa lahat po ng Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin. Oo. So bigyan mo nga kami ng konting background. For now, 4 years ago, dahil pangarap mo makapagtapos ka at gusto mo pa nga mag-abogado di ba? Yeah. So ngayon, yung kurso mo na political science? Nasa na po ako ngayon, 4th year college na po ako. Okay. Actually sa Tuesday yung start po ng klase namin. Tuesday? Sa Pulsay po. Okay. So ito na yung last year, 4th year? Last na po. Okay. Yung huli po nating noon, grade 11 pa lang ako noon, senior high school. Okay. Kaya kaya gusto kong ituloy yung interview ngayon kung ano na ang progress ng pag-aaral mo. So ngayon, last year mo na, so by next year, mag-graduate ka na ng political science, tama ba? Sana po, kung papalarin po tayo, mag-graduate po. Okay. Graduating. Okay. So, pinagsasabay mo ngayon, Benji, di ba? Nagda-drive ka rin ng TNVS, tama ba? Yes po, sir. Okay. So, paano mo binabalanse? Ibig sabihin, mahaba din yung pagpapasada, tapos kailangan mo pa rin mag-aral, di ba? Time management po talaga. Kaya tinitingnan ko po yung yung schedule. Doon sa po namin sa COR. May mga schedule po doon na may mga time na walang pasok. Doon po ako bibiyahe. Pero pagka may pasok po ako, talagang focus po ako doon. So yun po yung yung ginagawa ko po yung sa time management talaga. Okay. So ngayon may mga araw kamo na wala kang pasok, 'di ba? As a student, 'di ba? Yes po. So pag wala kang pasok, doon ka naman papasada. Doon po. Okay. May pamilya ka ba, Benji? Kasi okay. Ilan anak nyo? Wala po. Wala. So for now, at least malaking bagay, wala kayong masyadong aasikasuhin, pero in terms of let's say kung hindi ka pumasada, di syempre kailangan mo rin mabuhay, di ba? Ikaw ba nagpo-provide o may trabaho din si Mrs.? Mayroong trabaho si Mrs. Okay. So tulungan po kami. Minsan alam niyo naman yung mga due date. Oo, yung mga utilities na kailangan bayaran. Mahal pa naman ang kuryente. Habulin. Oo. Kaya sa gabi naman po may time po ako na uuwi. Hindi po ako nagsasagad sa gabi. Kasi marami pang gagawin. Halimbawa may assignment, may pinapagawa. So hindi po ako nagsasagad. Hanggang po ako mga 9 or 10 AM, PM. PM. Kaya nga, so mga ilang oras ang yung anong araw muna yung meron kang pasok? Yung sa eskwela? Sa ngayong pasukan po, medyo maluwag-luwag po siya kasi tatlong araw walang pasok. So, pero magsabi mo magsisimula ba Tuesday yung pasok mo? Sa 4th year. 4th year. So sa Tuesday, kunwari magsimula, so July 28 yan, di ba? 28. Tapos at ilang araw yon, tsaka ilang oras yung gugugulin mo doon? Yung yung 3 oras na po, 3 araw na po yung pasukan, medyo sagad po yung doon, yung oras po namin. Ilang oras ka? So, anong oras ka simula? Kunwari sa Martes? Kunyari po sa Martes, yung pasok po namin 10 a.m. 10 a.m. So mag-start po ako dyan mag-drive, mga 5 pa lang. Kailangan ko na mag-drive, magbiyahe. Gigising ka na ng 5 a.m. Mga 4 o'clock.
Kaya nga, gigising ka, magdadrive ka muna, mamamasada ka muna, tapos kailangan mo pumasok sa eskwela ng 10. Kailangan ko po ng 9 o'clock. 9 o'clock. 9 na sa school na. Ayun. Kasi may, ano pa yung time, ano ko, kailangan bibigyan ko ng oras yung ano, Oo. So, paghanda. oo nga. So, ibig sabihin, mga 5 oras ka lang papasada. Kasi madaling araw, di ba? Yung mga ganon po. Okay. And then, ilang araw yun? Kunwari, papasok ka Tuesday until when yung may pasok ka? Tuesday, Friday, and Saturday po. 3 araw sa isang linggo. So, kunwari, sa ibang araw na wala kang pasok, Doon babawi. babawi ka dun sa pamamasada. Ano ba dinadrive mo? Yung ano po, sedan po. Sedan. Apo. Ano to, sarili mo, Benji? Sarili po, pero Hinuhulugan mo? Hinuhulugan. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Yun din po yung isang Binabayaran mo monthly. Oo, kasi medyo malaki-laki din eh. Oo. Minsan nalilate. Oo. Kasi So, katulad pag ganyan, monthly, mga magkano yan? mga 18,000 po. Ba? Ang laki rin, no? Oo. O, nakakailang taong ka na? Magte 3 years na po yung sasakyan. Okay. So, syempre, ikaw rin gagastos ng maintenance niyan. Opo, Tama, di doon ba? po Yung service, ganyan, di ba? Doon po kinukuha lahat talaga. Kaya halos ano lang po talaga eh, yung tulog po namin, ano na lang, linggo. Kaya yung ano, kasi sa mga ano na araw, halos kunti lang tulog eh. Kaya, Yeah. So, Benji, bali ikaw, kunwari, sabay na meron kang pasok ng eskwela at tapos namamasada ka, bali ilang oras ka sa lansangan nun? Bali, ilang oras na lang tinutulog mo nun, Benji? ayun po, halimbawa po, pagka Kunwari, sa Martes, simula ka, di ba? Gigising ka na ng 4, kamo. O tapos, alas 10, alas 9, kailangan break ka na, pasok ka na alas 10. kailangan mga 9 po, nasa school na. O kaya nga, so hanggang anong oras naman yung school mo, tapos papasada ka pa ba after, di na? Kung hanggang ano po, kung mayroon po kami kasing 6 to 9 ng gabi. Na school din? Mayroon po kaming subject na ano po hanggang alas 9 ng gabi. So malamang po pag gano pong oras Hindi ka na lalabas. Iniisip ko hindi na po ako lalabas. Hindi mo na kaya yun. Oo. Uuwi na po ako. Tapos gigising na lang po ulit kinabukasan na maaga. Maaga, pero yung kinabukasan wala namang pasok na school yun eh, no? Pwede ka namang bumawi na Opo, sa kasi pasada. sa Wednesday po wala pong pasok. Wednesday, Thursday, Yeah. Monday, wala. So, 3 araw din, wala kang pasok, di ba? Nung ano po, nung third year pa ako, yun po talagang Heavy heavy schedule. po talagang schedule noon. Kunti lang talaga oras yung ano, yung mabiyahe ko noon. Kasi yung third year, dami po talagang ano. Medyo nalampasan, pero may mga time talaga na loaded po talaga that time. Kaya nga gusto ko i-feature yung mga ganyang istorya mo, Benji, dahil sa dami ng ang dami nagrereklamo, di ba, na wala silang oras na mag-aral. Ikaw, pinagsasabay mo yung pag-aaral mo, tapos nagmamasada ka pa. So, ibig sabihin, pwede naman palang gawin, di ba? Kung talagang marunong ka sa buhay at gusto mong makasurvive. Mayroon pong kasabihan na kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Yun. So, lahat ng pwede naman po gagawin kung talagang gustuhin. Ngayon, tumataas yung presyo ng gasolina. Di ba, syempre, apektado ka. Ano ginagamit mo, gasolina? Gasolina, sir. Kaya nga. So, at least yung gasolina, ganun din. May paggalaw din. Paano mo minamanage naman yun? Let's say, yung pagbabudget mo. Magkano ba ang kikitain mo lang? Let's say, babuong araw, isang araw, mamasada ka na wala kang pasok. May kikitain ka, at least. At least po kahit papaano. Mayroong pero take home pay. Sobrang laki po talaga ng laki po ng nabawas po sa amin. Dagdagan pa po ng medyo maliit yung pamasahe. Tapos malalayo yung namin pick up. So kailangan kasi po trabahuin eh. Tama. Kahit malayo, kailangan natin pagservisyohan yung mga mananakay. Ano naman po yun? Kahit maliliit po yung maiipon siya. Magtyaga-tyaga lang talaga. Kasi mayroon po kayong
Dati po kasi yung pamasahe namin na medyo pinospon po na ng government. Oo nga. Oo. Tapos ngayon medyo sana matuloy na. Na fuel, yung papasahe na Oo, adjustment. adjustment. Oo. Sana matuloy na para naman makakabawi din kami. Oo. Di ba next week may amba pa na magtaas ng gasolina. Meron na naman. 6 to 7 meron na. pesos na naman sa 7 to 8 nga yata sa diesel. 6 to 7 pesos sa gasolina. Pero ang gusto ko lang itanong, ibig sabihin, di ba meron binigay ang gobyerno yung fuel subsidy? 10 pesos? Ano ka ba nun? Nakaka-avail ka nun? Mayroong mga ibang may mga gasolinahan po na Nagbibigay? nagbibigay ng mga ng Yung diskwento. 10 pesos, oo. Yung iba 4 pesos. Hindi pare-pareho, no? Yung mga oil companies. Yung iba naman points yung binibigay. Pero gusto nila, parang ang DOTR, pinaplano nila, imbis na fair adjustment to sa pasahe, dagdagan from 10 pesos to 15 pesos. Mas ikaw, palagay mo, mas okay yun? Yung fuel subsidy, yung di ba? Yung discount Discount per liter. kahit pa paano po, nakakatulong din yun. Oo. Wala namang, kasi siyempre, lahat naman gumagawa ng paraan para makakaano yung mga tao. Mm. So, ikaw, plano mo pa rin, Benji, di ba? Magtuloy ka sa pagkaabugasya? Tama ba? Sana po, yan po yung Oo. Yun yan pa po rin, yung- ang yan po yung direksyon. ambisyon mo pa rin? Yan po yung direksyon. Mm. Kung bibigyan po tayo ng malakas na mga tawan, sa lang po, wala lang po akong maintenance. Ganun Kaya ba? ko pa akyatin yung 12 floor sa Yomac. Ganun ba? So, ibig sabihin, Benji, para lang dun sa mga nakikinig, mga viewers natin, si Benji Estiliorejo is 56 years old. Yes, Tama po. ba? So, at sabi mo, wala ka namang medical condition na kailangan ka na mag-maintenance. Tama ba? Wala po. Di mabuti naman, no? Kaya pa pong tumakbo. Ganun ba? So, you still continue to at least mag-maintain exercise Yes, kahit na matindi ang schedule mo. May time po may time po talaga na kahit kunting oras lang. Oo. Kaya para Makalakad-lakad or what? Stretching, gano'n. Jumping rope. Oo. Yan po yung exercise ko. Mhm. Naman, okay naman, wala nang problema. Mhm. Yung na talagang pinipursige ko po dahil sa suporta na rin po ng aking asawa. Nandiyan po siya palagi. Mhm. At ma-jackpot daw, maswerte. Sabi nga sa may kasabihan nga, if you find a wife, find a good thing. Ayun, no. So at least malaking bagay supportive yung asawa mo, no. So ibig sabihin, pag itinuloy mo yung ambisyon mo na ito yung pangarap mo pa rin makatuloy pa maging abogado, no. So syempre kakailanganin mo rin diyan ng medyo malaking budget, di ba? Magastos din yan. So ano yung nakikita mo? Although makikita na natin financial challenge yan. Di ba? Correct. Benji? So paano ang plano mo na let's say para matustusan kaya ba? Sikapin po ay pag magdasal po tayo at para ma-achieve po natin yung may mga po sir, may siguro sana may din natin dito na may mga local government po na nagbibigay po ng scholarship. Malaking okay. bagay po 'yon. So yung scholarship po, Oo. doon po naka-design po 'yun sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Oo. Kung ano mga kailangan bibilhin. Oo. So siguro pag Ito yung malaking bagay kung may scholarship grant na pwede i-grant sa yung taga saan ka ba? sa Taguig po. Taguig. Mayroon po sa Taguig. Okay. Mayroon. So si Mayor Cayetano. Yes, po. Di ba? Mayroon po sa per semester po, mayroon po kami nakukuha sa Taguig. Oo. Tapos sa Ano yun? For pag-aaral ng abogasya? sir? Meron? Scholarship? Wala. Di ko pa po sure, pero sa ngayon po sa college meron po. So yung ibig sabihin yung political science mo, libre ka? Kahit paano? Libre po. Libre. Scholarship yun. Na provided scholarship. by the LGU, Taguig. Yes po. Sa din po sa amin pong sa lungsod din po ng Makati, kasi University of Makati Oo. meron din po University of Makati ka ba? po. Ah. Meron pong pinaprovide yung local government ng Makati na scholarship. Sa Paul scholarship po, wala pong bayad. So yung binabayaran lang po namin yung mga miscellaneous. Yun, malaking bagay na rin Malaking yun. bagay po yun. At least sa pamamagitan rin itong programa, kung naririnig man ng Makati o ng Taguig, at least katulad mo kasi dapat maging huwaran
ng mga ibang mga, let's say, estudyante o ilang mga nagtatrabaho na kahit sabihin nila na medyo financial challenge yung kanilang pinagdadaanan. Ikaw, pinagsasabay mo eh. So, malaking bagay yun, Benji. So, anong pwede mong ibigay na advice sa ating mga kababayan na, yun na nga, meron na nga mga mayayaman na nga, ayaw mag-aral eh, di ba? O Yun anong pwede mong ibahagi sa kanila? Yun yung lagi pong sinasabi sa sa mga mag-aral, sa mga kabataan, lalo sa mga kabataan na mag-aral. Kasi ngayon, mabilis na ngayon eh. Mm. Tapos marami ng opportunity sa ating mga local government. Mm. May mga scholarship. Mm. So, i-grab nyo yan. At siguro, malaking tulong na yan sa mga magulang na sila ng kunting gastos. Kasi halos po talagang, na lang eh. Pamasahin lang yung, nandun na po lahat talaga. Pero sa pagbabudget na lang po talaga yung anin doon. Kasi, Yes. pero si Mister po yun, may nakukuha po sa lalo na sa bayan sa Taguig. Pero si Mister po yung doon. So, sa Makati naman po, that time na nasa po ako sa senior high school, kasi sako pa po ng Makati that time yung school namin. Tama. Libre po lahat yun. Libre Ayun. uniform. Okay. Lahat po kagamitan. Sige. O sa alos lang po sinusubo ng gobyerno yung Yeah, tutulungan yung naman eh. para- So yun po yung doon. Tsaga-tsaga lang. Hindi Basta ko lang ganun. alam po talaga kung Oo. mayroon pang hindi makapag-aral sa mga alam mo dati nung panahon na elementary ako. Yeah. Sige. Bibili ng papel, walang pambili, pumunta sa bundok, kukuha ng bayabas. Yun na. Naku, Benji. Ngayon, na lahat eh. Nandiyan na lahat. So, Kaya, kailangan po tsaga lang. Tsaga lang talaga. Okay. Benji, nako, kapusta tayo sa oras. Maraming salamat dyan sa mga isinare mo sa amin at sigurado na inspire yung ating mga kababayan. Thank you, Benji, at sana makatapos ka at matuloy mo yung pagkaabugasya. Thank you po at may babatiin lang po ako. Sige, please. Babatiin ko lang po yung mga kasamahan ko sa TNVS. Yun. Yung aking mga kaklase sa Tuesday. At aking mga magiging professors, lalo na aming din sa Yun. Sige. College of Governance and Public Policy si Denson Yapi Mentil. Okay. Sige. Nako, maraming salamat ha. Yan si Benji Estillore 56 years old, driver siya TNVS pero at the same time estudyante political science. Maraming salamat Benji sa oras. Thank you Sir Danny. Thank you po. Okay. Yan si Benji.